Live mula sa GMA Network Center, 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Pinaulan na ng bala ang isang barangay hall sa Arayat sa Pampanga na ikinasawi ng mismong kapitan doon. Politika ang isa sa mga tinitignang motibo ng pulisya sa krimen dahil plano umanong tumakbo ng biktima bilang vice-alkalde sa darating na eleksyon. Labis ang pagluluksa ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ng kanyang mga nasasakupan. At nakatutok si June Veneracion. Pasado alas 8 kagabi nang makuna ng CCTV ang paghinto ng sasakyang ito sa tapat ng barangay hall ng Lakyus sa Arayat, Pampanga. Unang bumaba ang sakay sa likod na nagpaulan ng bala ng baril. May inaasinta pa ang gunman sa may pintuan ng barangay hall. Sunod na bumaba ang kanyang kasamahan na nagpaputok sa ere. Lumakad pa ang gunman habang napakaripas ng takbo ang mga residenteng nasa labas. Ang pamamaril na yan, ikinasawi ng kapitan ng barangay Lakyus na si Mel Lumbang. Dahil barangay captain si kapitan, so yung motive nito is malamang kasama talaga yung politika dito. Plano niya based sa mga tao doon at parang tatakbo ng vice mayor sa darating na halalan. Nakaupo daw sa silya na ito si Kapitan Mel Lumbang ng pagbabarili ng gunman. Makikita pa rito sa kanilang barangay hall yung mga iniwang tama ng bala mula sa sinasabing M16 rifle na ginamit ng salarin. Sabi ng pamilya ng biktima, 6 na tama ng bala ang tinamo niya sa likod, 3 naman sa harap. Dinala pa siya sa ospital, pero doon din binawian ng buhay. Sabi ng pamilya ng biktima, may napansin ang kanilang mga kalugar na may mga hindi pamilyar na mukha at sasakyan ang kanilang nakitang dumadaan sa barangay bago ang pamamaril. Dito po, parang ang politika talagang mabigat po tuwing sasapit po ang election period. Ganyan po ang nangyayari dito sa bayan po namin. Hindi lang ako, anak, tsaka mami ko na nagdadalamhati ngayon, kundi buong barangay. Hanggang ngayong hapon ay may ilang basyo pa ng bala ng M16 rifle ang nakuha sa paligid ng barangay hall. Nagluluksa ang mga kabarangay ni Kapitan Lumbang. Nakita ko siya rito nakailahan. May dugo dito. Iyakan nga yung mga tao kasi nga hindi nila iskat na yung kapitan gano'n ang gagawin. Bago siya napatay, sabi ng pamilya ng biktima, nakaligtas na sa 2 ambush noong 1999 at 2001 si Kapitan Lumbang. Bumuo na ng Special Investigation Task Group para tutukan ang kaso. Based on our investigation, yung 3 bodyguard ni Kapitan is nakapag-retaliate pa, no? Malamang sabi nga dun sa area is parang tinamaan pa yung gunman. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Damay ang ilang motorsiklo at sasakyan nang mawalan umano ng preno ang isang pampaserong jeep sa Teresa Rizal. Nakatutok si EJ Gomez, exclusive. Yung guys, nawala ng preno yung jeep. Dami na bangga. Pumailalim ang isang motorsiklo sa L300 van habang sa paligid kita ang tama ng iba pang sasakyan na inararo ng isang pampasaherong jeep na nawalan umano ng preno sa barangay May Iba, Teresa Rizal, Huwebes ng gabi. Ayon sa pulisya, nawala ng kontrol sa minamanehong sasakyan ang 42 anyos na driver sa pababang kalsada sa lugar. Una raw nitong nasalpok ang 2 motorsiklo, kasunod ang isang L300 van at isang kotse. Dahil hindi na mapigilan, tumawid pa ito, dumiretso sa Roman Rojas Road, kung saan ay tinamaan nito ang isa pang sasakyan na nakapark sa convenience store. Dumiretso pa rin ito na tinamaan ng isa pang motor na galing sa kasalungat na direction. Ang dahil nung naratingan ng jeep, daming sakay. Tuluyan na lang itong tumigil ng bumangga sa likurang bahagi ng isang truck. Ito yung L300 van na kabilang sa mga inararo ng pampasaherong jeep. Maraming tama itong sasakyan, basag ang bintana, ang likuran at ang kaliwang bahagi nito nagkayupi-yupi. Maging ang unahang parte, dulot ng aksidente. Ang driver at mga pasahero nito di naman daw nagtamo ng major injuries. Agad naman daw nakipag-areglo ang jeepney driver sa mga biktima ng aksidente. Walang pahayag ang jeepney driver.
Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez, nakatutok 24 oras. Good news! Abot kamay na ng mga empleyado ng gobyerno ang unang bugso ng dagdag sahod. Ngayong naglabas na ang Budget Department ng panuntunan para sa implementasyon niyan. Nakatutok si Ivan Mayrina. Inilabas na ng Department of Budget and Management ngayong araw ang budget circular na nagdedetalya ng unang tranche o unang bagsak ng taas sahod sa mga kawani ng gobyerno. Napadala na rin po natin yung guidelines sa ating national government agencies para masimulan na po nila ang computation ng mga adjustments. Saklaw ng taas sahod ng mga civilian government personnel sa executive branch, sa legislative o sa Kongreso at Senado, at judiciary o sa mga korte, constitutional commissions, GOCC at mga lokal na pamahalaan. Hindi kasama rito ang mga pulis at sundalo dahil may sarili silang salary structure. Sa loob ng 4 na taon mula 2024 hanggang 2027, makakatanggap ng taas sahod ang mga kawani ng gobyerno. Kung magkano, depende sa salary grade o rango. Ang isang teacher 1 na nasa ilalim ng salary grade 11 halimbawa, nakasalukuyan nakakatanggap ng 27,000 pesos kada buwan. Matapos ang unang tranche ngayong taon, makakatanggap siya ng 1,512 na dagdag sahod. Panibagong 1,512 na dagdag sa 2025, 1,681 sa 2026 at 1,682 sa panghuling tranche sa 2027. Kung susumahin pagkatapos ng 4 na taon, tataas ang sweldo na isang teacher 1 na mahigit 6,000 piso. At bukod sa taas sahod, maasahan na rin daw ng mga kawani ng gobyerno ang medical allowance, 7,000 piso kada taon kada empleyado na bahagi pa rin ng dagdag benepisyo. Epektibong unang bagsak ng taas sahod noong January 1, 2024 para sa national agencies. Kaya retroactive ito o ihahabol sa dapat na natanggap na taas sahod mula noong Enero. Sa mga lokal na pamahalaan naman, kailangan nila maglabas ng ordinansa para maging epektibo ito. 36 billion pesos ang inilaang pondo para sa taas sahod sa taong ito. Ang sinabi lang po ng Presidente is to ensure that whatever adjustment that we do, it make it competitive versus the private rates, yung market rates sa private sector. So we tried our best to make it competitive. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok 24 oras. May big-time rollback ang ilang kumpanya ng langis simula bukas. Pero kasabay ng anunsyong yan, may ipatutupad namang dagdag singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Alamin kung magkano sa pagtutok ni Maki Pulido. Dahil tag-ulan na at di na kasing init, inasahan ang pagbaba ng generation charge na sana raw ay magresulta sa mas mababang singil sa kuryente. Bumaba naman ang generation charge para sa buwan ng Agosto. Pero dahil nagtaas ng singil sa transmission charge ang National Grid Corporation, may 3 centavos per kilowatt-hour na dagdag singil pa rin sa August billing ng Meralco. Dagdag na 7 pesos yan sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour kada buwan at dagdag na 10 to 16 pesos kung higit sa 200 kilowatt-hour ang konsumo sa kuryente. Ang taas singil sa transmission charge ay dahil sa biniling reserbang kuryente ng NGCP. Para sa buwan na ito, ang ancillary service charges ay tumaas ng higit 50%. Dahil hindi na natapos sa mga dagdag singil sa kuryente, laging nakakatanggap ng disconnection notice sina Edna. Mahirap kasi pagdating ng katapusan, hindi mabuo ka agad yung pambayad. Ngutang muna. Pag mayroon na naman bill, utang na naman muli. May mga inaasahan pang dagdag singil sa mga susunod na buwan dahil may hindi pa nasisingil na transmission charges ang NGCP. May epekto rin sa generation charge ang pagmahal ng benta ng kuryente ng 2 planta na pinagkukunan ng kuryente ng Meralco. Hindi pa lang alam kung magkano at kailan natin ito papasanin dahil hinihintay pa ang desisyon ng Energy Regulatory Commission. Ngayon pa lang, pinaghahanda na ng Meralco ang mga customer. Kung maaprubahan na yun ng ERC na ipasa, ma-reflect siya as a increase in the generation charge. Kung may pagtaas sa singil ng kuryente, may pagbaba naman sa presyo ng langis simula bukas. 2 pesos and 45 centavos per liter ang rollback sa gas, 1 peso and 90 centavos sa diesel at 2 pesos and 40 centavos sa kerosene. Isa sa mga dahilan ang pagbagsak ng bilang ng inaangkat na langis ng China dahil sa pagbagal ng ekonomiya nito. Ika-5 linggo na sunod-sunod na rollback. Let's manage our expectation. Pero hindi nabilib sa rollback ang ilan sa mga nakausap naming driver. Parang lokohan lang mag-rollback sila. Isang linggo, nagtaas na naman sila, mas tumaas pa doon sa dating presyo.
Di wala rin. Mamagulat ka, isang buwan, mas mataas na naman. Ang dapat daw maintindihan, sabi ng Department of Energy, net importer o lahat ng langis inaangkat ng Pilipinas. Kaya susunod lang ito sa dinidiktang presyo ng international market. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Kinwestiyon sa Kamara ang umunay special treatment na ginawa ng mga otoridad sa driver na nag-counterflow sa EDSA busway nitong Hulyo. Imbes kasi na dalhin sa presinto, inihatid pa raw ang driver sa kondo nito. Nakatutok si Jonathan Andal. Naku, ako magmamanayo ba niyan? Counterflow to, counterflow. Sige, banggain mo. Anong dito? 2 linggo na matapos mag-counterflow sa EDSA busway sa bahagi ng Guadalupe ang kotseng ito. Kaya naantala ang biyahe ng bus at isang ambulansya. Pero hanggang ngayon, nagtataka ang ilang kongresista kung bakit hindi pa rin nakakasuhan ang driver na hinatid pa raw ng mga otoridad sa kondo nito sa Taguig imbes na dalhin sa presinto. Pero itong taong ito, special treatment ang binigay ninyo eh. Inihatid nyo pa nga sa BGC eh. Definitely, we are not giving him special treatment. Meron po kaming pagkakamali and we apologize for that, Mr. Chair. Dapat dinala yun sa police station, dapat iniwan po doon. That's why kailangan po talaga retraining is essential here. Sabi ng MMDA, tinikitan nila ng reckless driving at illegal counterflow ang driver. Pero hindi raw sila deputized para sampahan ito ng reklamong driving under the influence of alcohol. Lalo't kailangan ng resulta ng breath analyzer test para rito na ang makagagawa lang daw ay Police at Land Transportation Office o LTO. Sabi naman ng Transportation Department, walang LTO nang mangyaring insidente. Pero may dumating naman daw agad doon na Police Makati. Ang problema, hindi raw inaresto at hindi rin daw isinalang ng mga pulis sa breath analyzer test ang driver kahit amoy alak na raw ito at aminadong galing sa gimikan. Sinabi ng enforcers namin na nag-counterflow at mukhang nakainom. But the police asked if nagre-resist daw ba yung driver. And they said hindi naman at maayos naman ang kausap. And though sabi ng police, wala, di naman pala nagre-resist. So parang kaya nyo na yan. Sa pagdinig na bistong hindi nakapangalan sa nasangkot na driver ang kotse kundi sa kanyang nanay. Nang puntahan ng LTO ang address ng nanay batay sa Certificate of Registration ng sasakyan, wala naman silang nakitang bahay kundi bakanting lote lang. Ay, sir, may problema rin LTO dyan. Tama. Opo. So, kasi napalsified yung documents nyo. Sabi ng LTO, nagbigay na ng paliwanag sa kanila ang driver ng kotse at submitted for resolution na raw ito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Kalunos-lunos ang sinapit ng 12 taong gulang na babaeng natagpuang hubot-hubad at basag ang bungo sa Santiago City sa Isabela. Ayon sa pulisya, halos 2 araw ng patay ang biktima bago natagpuan ang kanyang bangkay sa Palak Road kahapon ng hapon. Posible raw na hinalay ang biktima bago ito pinatay sa pukpok ng bato at kahoy. Hawak na ng pulisya ang suspect na dumepensang nagawa niya ang krimen dahil dati umano siyang binubuli ng biktima. Naharap siya sa asunto.